kaibigan, sa oras na ito naway pagpapalain ka ng ating Panginoong Diyos sapagkat patuloy nating pinapag-aralan ang may temang misyon ng Diyos, misyon ko. Purihin ang kanyang pangalan. Patuloy tayong nagpapalakasan ng bawat isa sa pamamagitan ng ating pag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos. Na ito'y alam natin na nagbibigay ng panibagong pag-asa at pananampalataya sa ating Panginoong Diyos na patuloy na taglay ang lakas na may sayang naglilingkod sa ating Panginoong Diyos habang naghihintay sa malapit na kanyang pagdating. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbib, bilang facilitator sa ating pag-aaral ngayong oras na ito. Binabati ko lahat ang mga viewers natin na mula sa Tansa, sa may Sapian Capiz, sa may Gumaka, sa may Gimba, sa may Kalanasan, sa may Bunsod Mindoro, Romblon, Balabac, Dinalupihan, Bataan, Don Bosco, Paranaque, London, sa may UK, sa may Macau, Singapore, at buong mundo, maging saan ka man ngayon kaibigan, kawaan ka nawa ng ating Panginoon Diyos at patuloy na pagpapalain ka sa iyong pagsusubaybay sa programang ito, Oras sa Pag-aaral. Maraming salamat sa mga nag-comment, nagsusulat ng kanilang mga komento dyan sa comment section na patuloy kayong magsulat dyan para malaman namin kung saan man naroroon ang programang ito. Dinadalangin namin kayo na patuloy kayong pagpapalain ng ating Panginoon Diyos. Ang ating mga kasama ngayon dito sa studio ay ating mga kaibigang mga manggagawa. Una rito ay si Pastor Abraham Del Rosario. Siya po ang direktor ng publishing ministry dito sa North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Abe? Mabuti, Pastor Ray. At kumusta sa ating mga kaibigang viewers natin? At nagpapabati ang mga kapatid natin dyan sa Binyan, Laguna. Yung ating pinagkrusidan ng nakaraang sanglinggo, Pastor. At nakapag-baptize tayo ng 55 mga tao na tumanggap sa ating Panginoon. Ngayon din po sa Church ng San Miguel at iba't ibang churches dyan sa Bicol, nagpapabati sila at napakabuti ang Diyos. Ngayon po ay wag nating kalimutan mga kapatid itong The Great Controversy. Ito yung missionary book of the year natin. At ang distribution nito ay sa darating na Oktubre 19. Huwag niyong kakalimutan, 2024 po. At bumili kayo ng isa para sa inyo at isa para sa inyong friend kasi ang pinaka-tema natin ay Read Before You Give. Kaya kailangan natin ito mga minamahal. Then, mag-subscribe na kayo. Patapos na po ang taon. Itong edition ng 2023. Itong Health and Home Bookbound. Napakagandang aklat ito. Pagkaing kalusugan at spiritual ng ating pamilya. Kaya nga po, ang Health and Home Bookbound ay napakaganda po na binabasa sa ating pantahanan. Lalong-lalo na kung paano ingatan ang ating kalusugan at spiritual. Maraming salamat. Ang pangalawang makakasama natin dito sa studio ay walang iba kundi si Pastor Ian Felicitas. Siya po ang ating bagong refocused Mission Director sa Southern Asia Pacific Division. Kumusta kayo, Pastor Ian? Mabuti naman po, Pastor Ray, Pastor Abe, at sa inyong lahat mga ginigiliw na taga-subaybay at sa amin pong mga kapatiran na patuloy pong sumusubaybay sa programang ito, Oras ng Pag-aaral. Nawa ang programang ito at ang pag-aaral natin ng salita ng Diyos ay patuloy na magpalakas sa atin. Binabati ko po kayong lahat mula po sa kagawaran ng ating Iglesia Adventista del Séptimo Día dito po sa Southern Asia. Ang office po ng Southern Asia Pacific Division of the General Conference ay nagpapahatid po ng warm season's greetings sa inyong lahat at habang nagiging busy po ang karamihan sa season natin ngayon, sa holiday season, sana po wag nating makaligtaan ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Nawa ang oras ng pag-aaral ngayon ay makadulot ng blessing sa bawat isa sa inyo na makikinig at susubaybay sa programang ito. Sa ating pagpapatuloy, nais kitang niyahan sa maikling panalangin. O Panginoon Diyos na binumukulan ng buhay, narito ang bawat isa sa amin upang buklatin at pag-aralan ang inyong mga banal na salita sapagkat naalalaman namin na naroon ang karunungan
kung paano namin kayo paglingkuran at maging tapat ang bawat isa sa amin sa aming paglalakbay bilang Kristiyano. Pagpalain ang bawat isa at patawarin kami, Panginoon Diyos, sa aming mga kasalanan. Ganon din ang pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Kasihan nawa kami, Panginoon Diyos, ng banal na Espiritu. Ito hiling namin sa pandamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ang pamagat ng ating pang-12 na paksa ngayong linggo, kapatid, ay sina Esther at Mordecai. At ang talatang sauluhin ay matatagpuan sa Isaiah 49 verse 6. Ito pong sinasabi, "Ikaw ay aking ibibigay na pinakailaw sa mga bansa upang ang aking kaligtasan ay makarating hanggang sa dulo ng lupa." At napakaganda ang ating tatalakayin ngayong linggong ito sapagkat noong nakarang linggo ay napag-aralan natin kung paano tayo patuloy na magiging tapat na misyonero ng ating Panginoong Diyos. At ngayong linggo ay maraming mga Bible characters kung paano ginagamit ng ating Panginoong Diyos na sila ay patuloy na tapat na naglilingkod sa Kanya. Kaya ang ating leksyon ay i-summarize natin ng 3 punto na kagaya ng patuloy na pinapag-aralan natin ay B, G, and D. Ang unang B dito ay being faithful at pagiging tapat. Ang pangalawa dito ay going faithful, tapat na humahayo. At ang pangatlo, Pastor Abe, Pastor Ian, ay doing faithful, yung tapat na gumagawa. At yung una ay ibibigay natin kay Pastor Ian. Kung ano ang ibig sabihin ng being faithful na manggagawa ng ating Panginoong Diyos na nagmimisyon. Pastor Ian. Maraming salamat, Pastor Ray. Pag pinag-usapan po natin ang pagiging tapat, mga kapatid, makikita natin doon kung babalikan po natin yung susing talata natin at magandang muli natin marinig yung susing talata natin na nasumpungan natin sa Isaiah 49. Ang mga tala po ay masusumpungan sa versikulo 6. So, hayaan po nating mabasa muli ito at pakinggan natin ng mainam para makita po natin ang isang punto na dinadala po ng ating leksyon sa atin ngayon. Pastor Ray? Ito pong sabi, "Ikaw ay aking ibibigay na pinakailaw sa mga bansa." Bakit? Upang ang aking kaligtasan ay makarating hanggang sa dulo ng lupa. Makikita natin dito, mga ginigiliw na taga-subaybay, ang misyon ng bansang Israel, ang kampamento ng Israel ay maging tanglaw at ilaw, Pastor Abe, Pastor Ray, na sila ngayon ay magiging liwanag sa iba nang sa gayon makikita ang Diyos nilang pinaglilingkuran at sila ngayon ay magiging tanglaw sa iba. Kaya nga't mahihikayat ang iba na makilala ang tunay na Diyos. Pero alam niyo, mga kapatid, ang pagmimisyon, ang paglilingkod, at ang pagiging mahikayat ng iba, ito ay kinakailangan na tayo'y maging tapat. Kung tayo po ay hindi magiging tapat, mga kaibigan, ito ay makakaapekto sa ating paglilingkod. At ito rin ay makakaapekto kung papaano nakikita ng iba ang ating pamumuhay at kung papaano ang Diyos ay nahahayag sa ating buhay sa iba. Ngayon, mga kapatid, alam niyo po, ang aklat ng Esther ay katulad din ng aklat ng Daniel na meron po silang similarities. Una, makikita po natin dito ang aklat ng Daniel at ang aklat ng Esther ay ang mga key figures po dito tulad ni Daniel sa aklat ng Daniel at ang kanyang mga kaibigan, at sa aklat ng Esther ay si Esther, si Mordecai at ang bayan ng Diyos. Makikita natin dito sila ngayon ay nasa konteksto na wala sa kanilang saganang lugar. Kumbaga, sila ngayon ay nagapi na ng ibang bansa,
At ang iba, tulad sa Daniel, ay dinala ngayon sa Babylonia, sa ibang dako. Alam niyo yung kagandahan nito mga kapatid, ang aklat ng Esther din pala ay missiological in a sense. Ibig sabihin, ito ay kakapunuan natin, may makukuha tayo dito na mga aral upang maging successful, matagumpay ang ating pagmimisyon sa mga kontekstong iba na hindi natin pinanggalingan. Tulad ng cross-cultural ministries. O halimbawa ay aabutin mo ang isang pangkat o grupo ng mga tao na iba ang gawi, iba ang pananalita, iba ang nakagisnan kaysa sa iyong nakagisnan. Ang una ditong makikita nyo mga kapatid, pag pinag-aralan natin ang aklat ng Esther, wala dito, hindi nabanggit dito ang pangalan ng ating Panginoon. Hindi nabanggit ang Diyos sa aklat ng Esther. Pero hindi ibig sabihin mga kaibigan na wala ang Diyos. So, ito mismo mga kapatid, makikita natin dito, pag tayo ngayon ay gagawa sa mga dako na hindi pa naaabot ng pabalita, hindi ibig sabihin na wala doon ang presensya ng Diyos. Ibig sabihin, ang una pong makikita natin dito ay meron po tayong tinatawag na providence ng Panginoon. Sa aklat ng Esther, makikita natin ang patnubay at pangangasiwa ng ating Panginoon. Mahalagang makita po natin yon dahil kung tayo ngayon ay nasa ibang dako, halimbawa, ikaw ngayon ay na-assign sa isang barangay, gawin muna natin pong localize, sa isang barangay na wala pang Adventista. Ngayon ay, sasabihin mo, iba dito. Wala ang presensya ng Panginoon kasi magulo. Puro umiinom, may sugalan, may patayan at kung ano pa. Pero hindi ibig sabihin kung ganun man ang konteksto at ikay nasa ibang lugar, ibang lingwahe, ibang gawi, hindi pwedeng nawala doon ang paggabay at gawa ng Panginoon. Habang tayo ay nasa mga lugar na iyon, ang unang panawagan sa atin ay magtapat. Tulad ng makikita natin sa buhay ni Esther. Meron po tayong ilang tala dito na magandang makita natin na kailangan nating makita kung sino at ano ang dapat na makita sa isang tao na nasa mga gantong pagkakataon at makita din natin ang Panginoon. Una po nating mga babasahing tala ay ang nasa Esther Kapitulo 2 at ang mga tala po ay 10 at 20. Pastor Ray, pwede niyo po bang ipaglingkod ito? Hindi ipinaalam ni Esther ang kanyang bayan o ang kanyang kamag-anak man sapagkat ibinilin sa kanya ni Mordecai na huwag niyang ipaalam. Okay. Tignan po natin yung verse 20. Hindi pa ipinakilala ni Esther ang kanyang pinagmulan o ang kanyang bayan man, gaya ng ibinilin sa kanya ni Mordecai. Sinusunod ni Esther si Mordecai na gaya ng kanyang pagpapalaki sa kanya. Sa ating paglilingkod mga kapatid at pagmimisyon, para hindi kaagad magkaroon ng prejudice, hindi po natin hinahayag kaagad na anong pinagkaiba natin. Ako ay isang Adventista, hindi ko ginagawa yung mga ganyan. Ang kailangan ay makita sa atin yung katapatan. Yung tayo ngayon ay nagtatapat sa ating Panginoon. Bakit? Yung una pong makikita natin dito sa aklat ng Esther sa mga missiological principles, maliban po doon sa key points na nakita natin kanina, ay God's providence. Then you will find God's instrumentalities doon sa aklat ng Esther. Ibig sabihin, kung tayo'y magtatapat, tayo ay magagamit ng Diyos. At kung tayo po ay magiging instrumento ng Panginoon, there is a special care of the Lord for His people. Mahalaga pong maunawaan natin ito. Bakit? Ano po yung special care of God for His people? Kung tutunghayan po natin ang Zechariah
Sekarayas Kapitulo 2, ang tala po ay 8, habang ito po ay hinahanda ng Pastor Ray para ipaglingkod sa atin. Itong talang ito mga kapatid ang nagsasabi kung papaano tingnan ng Diyos ang kanyang bayan at pangako din ng presensya ng Diyos. Sekarayas Kapitulo 2, versikulo 8, Pastor Ray. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo pagkatapos na suguin ako ng kanyang kaluwalhatian sa mga bansa na nasamsam sa inyo. Tunay na ang sumaling sa inyo ay sumasaling sa itim ng kanyang mata. Maganda po yung pagkaliwat. Pero pag binasa po natin ito sa ibang liwat, maganda po ang pagkasalin dito na ang nabilang sa bayan ng Diyos ay sabi po sa wikang English is apple of His eye. So ibig sabihin, kung matatandaan po natin ang mga tala ng Great Commission verses, know that the Lord is present with you until the end of time. Yeah. His presence is with you. So tayo man ay nasa ibang dako, ang presensya ng Diyos ay sumasa atin. Sa ating pagiging saksi sa mga cross-cultural opportunities o sa mga pagkakataon na ikaw lamang ang saksi sa lugar na yon, ikaw lamang ang nag-iisang Seventh-day Adventist, ikaw kapatid ay mahalaga sa Diyos, ang presensya mo nandoon ay saksi sa kanila at ang Diyos ay sumasa iyo. Mahalagang makita natin ito at ang ikaapat na mahalagang makita din natin dito mga kapatid na merong pag-asa. Ang aklat po ni Esther ay aklat ng pag-asa. Bakit mga ginigiliw na taga-subaybay? Kasi kung balikan natin ang aklat ni Esther, lilipulin sila. Lilipulin sila ng Diyos, ng kaaway, dahil sa utos na sila'y iba. Kaya nga, kailangan nila ngayon masaksihan kung ano ang kapangyarihan ng Diyos. Ang banta sa ating mga buhay sa paglilingkod natin at sa pagiging tapat ay tunay na lagi na nandyan. Pero merong pag-asa at merong Diyos na siyang nangangasiwa ng lahat. Tingnan po natin ang isa pa pong tala na masusumpungan po natin sa Esther chapter 4. Ang verse po ay verse 16. Ikaw ay humayo, tipunin mo ang lahat na Hudyo na matatagpuan sa Susa at ipag-ayuno ninyo ako. Huwag kayong kumain o uminom man sa loob ng 3 araw, gabi o araw. Ako at ang aking mga babaeng alalay ay mag-aayuno ring gaya ninyo. Pagkatapos ay pupunta ako sa hari bagaman labag sa batas. At kung ako'y mamamatay, ay mamamatay. Alam niyo po mga kapatid, yung verse 16 na ito ay puno or ika nga sa English ay this is pregnant with meaning. Bakit mga kapatid? Dito makikita natin si Esther na naglalahad ngayon ng pag-asa, pananampalataya, pagtatapat sa Panginoong pinaglilingkuran niya. Una, nanawagan siya, ipanalangin ninyo ako. Ang gawaing pagmimisyon mga kapatid at pagtapat sa Diyos, kinakailangan meron tayong ugnayan. Yeah. Hindi pwedeng akala ng iba, paano ba yung magtapat? Ang pagtatapat sa Diyos ay hindi lamang nangahawakan ka sa aral ng Biblia, kundi meron kang buhay na relasyon sa ating Diyos. Sa madalit salita kapatid, meron kang oras ng pag-aaral, meron kang oras ng pananalangin, at yung buhay mong pagiging tapat ay saksi ngayon sa iba. Kaya nga't nung dumating ang mga pagkakataon tulad nito, si Esther ay tinawag niya ang mga bayan ng Diyos na manalangin. Kasi siya ngayon ay dadako sa silid ng hari, ay bawal pong bastang papasok ka. Hindi pwedeng papasok kang basta-basta. Pero ngayon makikita natin dito, ang sabi ni Esther, if I perish, I perish. Yeah. Ito ay pangungusap
ng pananampalataya. Sa paglilingkod natin mga kaibigan, mga kapatid, ang buhay natin ay dapat buhay na tayo'y nagtatapat. Ang pananampalataya natin is translated to our life by living a faithful life. That means we are being faithful. Kung nasaan man tayo bilang mga misyonero, bilang mga saksi, our life will be foremost, be faithful to the Lord. Kasi ito po ang unang panawagan upang maging epektibo tayo sa ating pagmimisyon, lalo na po sa isang cross-cultural context. Ayun. Maraming salamat, Pastor Ian, na tunay na naliwanagan tayo sa pagiging tapat. Ito'y hinalimbawa niya si Esther. Ang nabanggit niya rin si Daniel. Yan. Na ang mga taong ito ay they were being faithful sa ating Panginoon Diyos. Daming mga pagsubok. Yeah. Ang contrast lang nito ay si Esther ay medyo itinago niya muna kung sino siya. Para makuha niya yung isa sa mga pinakamataas na posisyon. Yeah. At iyon pala ay paraan para iligtas ng Panginoon Diyos ang kanyang bayan doon sa Persia. Dahil ang Persia ay papatayin ang mga tawag nila mga Hudyo. Nandun si Hamas. Doon pastor yung siguro hindi naman siya para linlangin eh. Hindi niya binanggit kung sino siya para yung prejudice hindi siyang maihayag. Kundi yung commonality and yung positive na may Diyos na nangangasiwa at pagtatapat. Parang sa atin, pag pumunta tayo, hindi naman natin kaagad pinag-uusapan ng religion. We start first with talking with common things, then make our testimonies. Parang yung fourth, we start with family, occupation, then religion. Then we make our testimony. The best personal ministry formula. FORT. Naalala lang ako, Pastor sa parlance ng marketing, halimbawa ay nagtanong yung tao sa'yo, Adventist ka ba? Ay hindi mo pwedeng tuwirang sagutin na Adventist kasi baka mamaya ay galit sa Adventist. Sabi niya, ay Adventist pala ikaw, ay galit na galit ako sa Adventist. Pero pag sinabi mong ano kaya sa palagay mo, may kakilala ka bang Adventist? Kung bakit tinatanong mo akong Adventist? So ilalarawan niya. May nakikita ka bang Adventist may kakilala ka bang Adventist? So para hindi yung prejudice ay hindi ka maglagay ng barrier between you at yung taong kinakausap mo. Yun ang ginawa ni Mordecai kay Esther. Kasi ayaw niyang ilagay sa balag ng alanganin ang bayan ng Diyos. Gusto niya na mapangalagaan yon, kaya sabi nasa kanina ni Pastor Ais sa Acts, doon sa Esther chapter 2 verse 10 and 20 ay nandun hindi pinakilala ka, sinunod niya Mahusay si Mordecai. Kasi kung ipapakilala niya, baka mamaya ay itong si Haman na mortal enemy ng Israel ay ipapapatay lahat ng bayan ng Diyos. So hindi niya kagyat na sinabing siya ay isang Hudyo. Kasi mapanganib para sa kanya. Dahil itong si Mordecai, di ba, hindi nagbibigay ng respect kay Haman dahil si Haman ay sumasamba sa Diyos-Diyosan at ayaw yumukod ni Mordecai sa isang taong sumasamba sa Diyos-Diyosan. Iyon ay pagsamba na rin doon sa Diyos-Diyosan ni Haman. So, napaganda itong diniscuss ni Pastor na tayo, saan man tayo mapunta, ay nagiging modelo tayo sa katotohanan. Parang si Daniel nung inaya yung kanyang kaibigan na 3 at siya na kumain doon sa hapagkainan na inihanda ng eunuch ay hindi sila kumain kasi pagkain ng hari yun pagkain ng hari yun. So maging sa pagkain, pinapakita nila na meron silang malaking pananampalataya sa ating Panginoon. So napakahalaga ito Titingnan natin, Pastor. Pakibasa mo nga doon sa Daniel. Lang na tayo, review lang tayo. Napakaganda. Ito yung chapter 1, reflection natin sa 8. Una. Oo, sa una. Verse 8. Pakibasa mo nga. 1 verse 8. Tapos 17. Ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya
durungisan ang sarili sa pamagitan ng bahagi ng pagkain mula sa hari o ng alak man na kanyang iniinom. Kaya't kanyang hiniling sa pinuno ng mga eunuko na pahintulutan siyang huwag durungisan ang kanyang sarili. Kasi alam niya na yung bagay na yun ay yung pagpunta pa lang doon sa pagkainan, tapos dadasal sila doon sa Diyos-Diyosan ng Babylonia, ayaw niyang i-compromise yun. Kaya humingi sila ng 10 days ng pagsubok. At pagkatapos niyan na inyong imbestigahan kami kung kami nga ay pumayat, kung kami nga ay pumurol ang pag-iisip, edi pagkatapos ng ilang araw ng pagsubok ay 10 times na mas marunong sila. Kasi nga ginagabayan ng Diyos ang kanilang karunungan. So, sa mission natin, Pastor, mahalaga yung pagiging tapat. At ang pagiging tapat ni Esther at saka ni Daniel, si Daniel ay maging sa pagkain, ipinakita niya na matibay ang kanyang paninindigan. Ito namang si Esther sa pagiging tapat niya, yung payo ng kanyang uncle ay iningatan niyang mainam para maingatan ang bayan ng Diyos. At maingatan din siya kasi siya ay magiging reyna eh. Kapag talagang in-expose ka agad yung kanyang pagiging Hudyo ay delikado na. Hindi siya magiging kabahagi doon sa beauty pageant. Itong si Esther, hindi siya ilalagay doon kasi sabihin niya, ito pala ay Hudyo, baka mamay lalason itong hari. Parang ganun baga. Mga preconceived na idea. So, napakaganda. Magkaiba na malayong magkaiba yung buhay ni Esther at saka si Daniel. Si Daniel, pumasok sila sa kaharian ng Babylonia na identified na sila. Kilala na sila, ito. Pero si Esther, hindi. Hindi kilala. May kagandahan din siya, Pastor, kasi kahit kilala man, at tulad ni Esther na hindi pa kilala, they purpose in themselves. Ibig sabihin, pinili nila. They resolved na hindi sila magiging unfaithful. Magkompromiso, hindi sila nagkukompromiso. They choose to be faithful whether they are in the midst of trials na mapapahamak sila. Nasa ibang lugar sila. Pero pinili nila na maging tapat. So, yun ang kagandahan, Pastor. Yun ang panawagan sa atin na ang pagiging tapat natin, walang pinipili na lugar. Nasa kasama mo man ay kapwa mo Kristiyano, mga Adventista kayong pulutong, kayo ay nasa lugar na sa iyong trabaho, o ikaw ay namimili, namamasyal, pero ikaw pa rin ay magiging tapat. O higit doon, ikay naglilingkod bilang isang missionary sa isang lugar na wala nakakakilala. Hindi ka nila alam. Pero ang pagiging tapat ay isang pagpili na ilalagay natin sa sarili sa ating paglilingkod, sa ating pag-abot sa iba, kailangan natin palang maging tapat. Tama yan ang pagiging tapat, being faithful. Nakita natin sa buhay ni Esther saka si Daniel. Pero ituloy natin yung pangalawa, Pastor, na going faithful. Anong ibig sabihin nito? Ito yung going faithful dito. Dito nasubok si Queen Esther. Kasi nung panahon na yon ay nagbigay ng batas. Itong si Haman, nag-draft siya ng batas, pinadraft niya sa mga magagaling na mga abogado sa Kingdom of Persia, no? Tapos pinalagdaan niya kay King Ahasuerus at doon ay talagang mapapahamak kasi lilipulin lahat ng mga Hudyo, walang ititira kasi ang sabi ni Haman ay ito ay isa sa panganib ang iyong kaharian sapagkat dumadami itong mga lahing hindi kumikilala sa batas ng Media at Persia. So, tinatakan naman ng hari na yung pala ay ang purpose niya ay para si Mordecai at ang kanyang lahi ay malilipol. Hindi niya alam na si Queen Esther ay isang Hudyo. Ngayon ay nag-uusap sila ng kanyang ikwento na lang natin nilalaman ng Biblia, no? Ang sabi niya, kaya inilagay ka ng Panginoon diyan sa panahong ganito para matulungan mo ang iyong bayan. Just in time. Just in time. God's providence yan. Nilagay ka ng Panginoong Diyos para makatulong ka sa atin. So, subukan mo. May batas kasi sa Persia na hindi ka po pwedeng makipag-appointment sa hari na hindi ka pinatawag. Pag pumunta ka doon, ay di gigilitan ka ng leeg.
At hindi na rin po pwedeng baguhin ng hari yung batas. Maliban lamang kung gagawa ng panibagong batas ang hari ng Persia. Yung pagpasok niya, Pastor, ay tapos na siya noon, napili na siya. Napili na siya doon. Na prinsesa. Reyna. Kaya lang kahit reyna siya, kung talagang hindi siya pinatawag ng hari, mapapanganib ang kanyang buhay. Kaya tignan nga natin yung pagsubok. Uulitin natin yung binasa mo kanina. Ito yung talagang yung paghayo niya ay nagpapakita ng pagtapat. Okay? Pagtatapat. Sa aklat ng Esther Kabanata 4, setas na 13 at 14, review lang natin, Pastor. Tingnan nga natin paano siya pumunta na may pagtitiwala sa Panginoon. Nang magkagayoy, ipinabalik sa kanila ni Mordecai ang sagot kay Esther. Huwag mong isipin na sa palasyo ng hari ay makakatakas ka na higit kaysa lahat ng ibang mga Hudyo. Sapagkat kung ikaw ay tatahimik, sa panahong ito, ang tulong at kaligtasan ay babangon para sa mga Hudyo mula sa ibang lugar. Ngunit ikaw at ang sambahayan ng inyong ninuno ay mapapahamak. At sinong nakakaalam na kung kaya ka nakarating sa kaharian ay dahil sa pagkakataong ganito? Yun yung sinasabi ni Pastor Ian na providence ng Diyos ito no? Nilagay ka ng Panginoon dyan para pagpapala ka sa gawain. Halimbawa, prinumot ka ng Panginoon para ikaw ay makakatulong sa kanyang gawain. Parang ganun ang nangyayari sa atin. Kaya nga, samantalahin mo ito, nandiyan ka na. Ay kapag hindi mo gagawin yan, baka ikaw at lahi natin ay mauubos. Kahit nandiyan ka sa palasyo, sabi niya hindi mo protection yan kasi Hudyo ka din. Malilipol ka din kasi kasama ka sa mga Hudyo. So ito yung kanina, yung in-emphasize ni Pastor Ian. Basahin natin, Pastor Ray, sa verse 16. Titignan natin kung gaano katatag yung pananampalataya ni Queen Esther. 16, ikaw ay humayo, tipunin mo ang lahat na Hudyo na matatagpuan sa Susa at ipag-ayuno ninyo ako. Huwag kayong kumain o uminom man sa loob ng 3 araw, gabi o araw. Ako at ang mga babaeng alalay ay mag-aayuno ring gaya ninyo. Pagkatapos ay pupunta ako sa hari, bagaman labag sa batas, at kung ako'y mamamatay, ay mamamatay. Hindi. Nung tinitignan ko doon, nung binabasa ko yung buong aklat ng Esther, talagang pinaghanda niyang mabuti ang kanyang sarili. Pinaganda niya ang kanyang sarili. Nung maganda siya, nung kasama siya sa beauty pageant, ay mas lalo pa niyang pinaghanda. Kasi delikado no? Delikado. At nung makita ang magandang pananamit ni Queen Esther, no? Itsura niya. Yung itsura niya, okay, ini-reach out niya yung scepter niya. Yung scepter, at hinawakan naman yung dulo ni Queen Esther. Yun ay nasa batas yun. No? Kung hindi extend yung scepter ng hari, ay hindi ka talaga doon pa lamang sa pintuan ng kaharian ng hari ay talagang pupugutan ka na ng leeg. Pero nung nakita niya ang kanyang asawang talagang maganda, kahali-halina, presentable. Kaya pwede tayong maglingkod na kahali-halina din ba na ang ating paglilingkod, presentable para maganyak mo si Bongbong Marcos. Dapat ma-outdress nga natin siya, sa ating pagdalaw sa kanya. Pag kayo nagkorte sikol tayo sa presidente, ay dapat kahali-halina. So, nakita yon ni King Ahasuerus yung ganong pamamaraan. Pero, ang determination dito, nabanggit kanina, kung ako ay mamamatay, ay mamamatay. Kaya ba natin yung ganong kapasyan sa gawain ng Panginoon? Mapunta ako doon, mangaral ako doon sa Pakistan. Kung ako ay mamamatay, ay di ako ay mamamatay. Magandang magandang prinsipyo ng isang misyonaryo, no? Kasi yung ililigtas niya ay buong kampamento ng Israel. Sige, sabi niya, kung talagang magbibuwis ako ng buhay, ay di magbibuwis ako ng buhay. I think, Pastor, ito ay isang katangian ng tinatawag ng Diyos sa magtatapat na maglilingkod, maging sa ating konteksto, lalo na sa labas ng Christian context, sa non-Christian context, at kayo'y gagawa, at sa iyong paggawa ay maaring ang iyong buhay ay malagay sa alanganin o sa panganib, pero bagamat iyon, magtatapat. Si Daniel, ilang beses kasama ng kanyang mga kaibigan,
nagtapat. Nagtapat sila. Si Esther, Mm. dahil sa mga paratang, galit, inggit, Oo. pero nagtapat pa rin. Oo. Tayo mga kaibigan, maglilingkod, sabi ng Diyos, humayo tayo, dumako sa lahat ng dako, abutin sila ng mabuting balita Oo. ng pag-asa. Going yan going faithful. Kasama doon na ang buhay natin ay isipin natin sa Panginoon. So kung ito'y ipahintulot niyang mawala, Mm. sabi nga ni Queen Esther, if I perish, I perish. I perish. Oh. Ito dapat ang magiging katangian natin pag tayo'y naglingkod Yeah. sa mga pagkakataong Mm. kailangan. Parang si Paul Pastor, sabi niya, for me to live is Christ and to die is gain. This is Oh. going faithful. Going Sa faithful. missionary work pala, Oo. when you go faithful, Pastor, sa pag-uusap natin at Oo. ito yung nakikita ko ngayon, Oo. yung buhay natin, inuuna natin hindi yung sarili natin, Oo. kundi yung buhay ng iba na hindi sila mapariwara para abutin sila ng pag-asa, Oo. bagamat ang buhay natin ay malagay sa alanganin, pero ang una Mm. ay iba. Ito ay hindi pang atin. Oo. Ito ay katangian ng ating Panginoon Yeah. na makikita ngayon sa atin sa ating paghayo bilang mga tapat na manggagawa ng Diyos. Napakaganda nito. Nagustuhan ko itong sinabi pa dito. Hindi lang yung mamamatay ako. Wala. Mamamatay din ako dito. Gagawin ko na yung dapat. Oo. Magmula nung maliit pa itong Esther na ito, nagiging masunurin na sa Oo. kanyang tito. Yeah. Tapos dinala ng Panginoon doon. Mm-mm. Ang maganda dito sabi ang tito niya kaya nga't dinala ka ng Panginoon dyan. Oo. Sa panahong yan, para iligtas mo ang iyong bayan, ang iyong mga katribo. Kaya gumawa ka na ng paraan. Dahil ito yung naging tapat, noong siya'y nasa malataas na posisyon, Oo. ay wala na siyang ibang gawin, kundi patuloy na magiging tapat at handa siyang mamamatay kung ano man ang mangyayari sa kanya. Sa lugar na Yeah. iyon. Parang si Esther naging Oo. modelo ni Oo. Jesus Christ, na si Kristo, even at the point of death and even at the cross ay sinunod niya ang Oo. kalooban ng Panginoon, maging sa kamatayan ay nagmasunurin Oo. ang ating Panginoon. Ganon din si Esther, no? Sabi niya, sige, kung talagang ibubuwis ko ang buhay ko, sige na. Maligtas lang itong bayan Kasi, ng Diyos. Oo. Ang ating Panginoong Hesukristo, si Jesus Christ po mga kapatid, mga kaibigan, is the greatest missionary ever. Yeah. Mm. He came and searched for the lost to the point that He gave His Life. Life. Yeah. Tayo din, kung gusto natin itong kagandahan, ito yung sinasabi po natin kanina na yung aklat ng Esther, bagamat hindi nabanggit ang salitang Diyos, Yeah. Mm. Elohim, Yeah. Mm. pero makikita natin doon mismo na it is very God-centered. Yeah. It is even, if I would stretch it, Pastor, it is even Christ-centered. Yeah. Kasi ang itinuturong katangian ng pagtatapat dito ay tulad ng sa ating Panginoon. Oo. Kaya kaibigan, malaking hamon ito sa inyo at sa atin na ang Panginoon Diyos ay hindi tayo dinadala sa mga maliliit na bagay. Yeah. Kaya pinapataas niya ang bawat isa sa atin dahil tayo ay naging tapat magmula nung una pa. Hindi naman tayo patataasin ng Panginoon Diyos na mag-influensya sa mga ibang mga taong mataas pa kung hindi tayo nasubok sa mga maliliit na bagay. Kaya pagpalain ka ng Panginoon Diyos kung nasaan ka man, sa kumpanya man, sa matataas na tungkulin man, kung nasaan ka man sa gobyerno, kung makapangyarihan ka man, kung nasaan ka man kaibigan, kahit ikaw ay pinakamababa sa lahat, ang Panginoong Diyos ay dinala ka dyan upang sa ganun ay ikaw ay magliwanag at magmisyon. Huwag mong kalimutan ang katapatan na ibinigay sa inyo ng Panginoon Diyos na maging kaloob mo upang magliwanag ka sa lugar na iyan. Kaya kagaya ni Esther, ang Panginoong Yesus, si Daniel, ang mga taong ito ay ibinuwis nila ang buhay nila. Alang-alang sa nakita nilang niyakap na katotohanan na nagpasaya sa kanila.
sa kanilang buhay. Kaya papunta na tayo sa pangatlo. Dahil Doing malapit faithful. ng oras na tayo. Pastor Ian, ikaw nang bahala dito. Doing faithful. Maganda na po yung nasa mulaan ni Pastor Abe na yung pagtatapat natin ngayon, bagamat sa mga konteksto at mga pagkakataong mahirap, ang gawa pa rin natin ay dapat tapat. Nagpapatuloy. 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 So yung paghayo natin sa gawain ng Diyos ay bunga ngayon ito ng ating pagiging tapat sa Diyos. Hindi pwedeng sabihin natin na tapat ako, ganito lang po mga kapatid, tapat ako. Hindi sapat yun. Kailangan tapat ako may patuloy. Gumagawa. May gawa siya. Makikita ngayon sa gawa natin bilang mga misyonero, bilang mga saksi ng ating Panginoon. Kung babasahin natin mga kapatid ang ilang sipi sa aklat ng ng Esther, tingnan lang po natin sa Kapitulo 9 mga kapatid, ang ilang bahagi na makikita natin doon na meron nangyari pero may ginawa ang Diyos. Versikulo 9 at ang talapo mga kapatid ay tingnan po natin ang 18 at 19. Yan, tama. Ngunit ang mga Hudyo na nasa Susa ay nagtipon ng 13 at 14 na araw. At ng 15 araw ay nagpahinga sila. At ginawa iyon na araw ng kapistahan at kasayahan. 19. Kaya't ipinagdiwang ng mga Hudyo sa mga nayon na naninirahan sa mga bayang walang pader at 14 na araw ng buwan ng Adar bilang araw ng kasayahan at kapistahan. Sa araw na iyon ay nagpadala sila ng handog na pagkain para sa isa't isa. Alam po nyo yung nangyari dito mga kapatid. Ito na po yung panahon na makikita natin yung pananagumpay, pagtatapat at yung ginawa ng bayan ng Diyos. Ang aklat po ng Esther mga kapatid, merong pong reversal na naganap sa bandang huli. Kung yung bayan ng Diyos ngayon ay parang inaapi ngayon, doon sa una, may threat. Ano bang threat? Panganib. Merong banta ng paglipol. May kaaway. Pero may intervention po ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, magtapat kayo. Instrument po si Esther na nandun sa pagkakataong iyon. Ginamit ng Panginoon. Parang kwento natin, no? Nasaan ka man, ginagamit tayo ng Panginoon. At yung pagtatapat nila, ano pong nangyari? Yung huli mga kapatid, parang imposible na, kung babasahin natin ng buo ang aklat ni Esther, parang imposible na mabawi ang utos ng hari. Pero makikita natin ang providence ng kamay ng Panginoon. Yung kaniyang binasa natin sa Zacarias 2:8, ang pagmata ng Diyos sa kanyang bayan, sa kanyang mga banal ay nandun. Binawi ng Diyos ito. At kung sino man ang nahusgahan niya hindi si Mordecai at ang mga Hudyo, kundi ang kaaway at ang kalaban si Haman. At later makikita po natin sa mga bandang huling kapitulo ng Esther at ang iba pa pong lipi doon na kontra sa bayan ng Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, there is a reversal of things when we trust in the Lord. Itataas tayo ng Diyos ang ating paggawa. Maitatanyag ang pangalan ng Diyos. Ito po yung mga naganap sa mga huling bahagi ng aklat ni Esther. Ang pagtatapat ni Esther ay siyang naitaas. So, ang iyong pagtatapat, pagmimisyon sa dakong mahirap, may panganib, may pangamba, may mga kalaban. Pero sa katapusan, ang mananagumpay pa rin ay ang pabalita, ang mensahe, ang pagtatapat ng bayan ng Diyos. So, ito rin po ay parang great controversy, Pastor.
ang mission is like the great controversy. Tayo pong mga Adventista, we see theology from the great controversy motif. That parang nagagapi na, pero bumabangon yan. Bumabangon. Ang ating Panginoong Hesukristo, nakita nila, ang tingin nila, ang kanyang kamatayan, tapos na. Pero hindi po naging hadlang ang kamatayan, bumangon siya. Nabuhay na bumuli. Nabuhay ang ating Panginoon. Ito ang mensahe natin. Yung pagtatapat natin, when we go forth, yung Kapitulo 6, mga kapatid, ng aklat ng Esther, makikita natin doon, si Esther ay natanyag. Si Mordecai ay naitaas. Kung tayo'y magtatapad sa bukiran at gagawa ng may katapatan, hindi mag-aalinlangan, pagpapala. Amen. Ang resulta nito, Pastor Ray. Purihin ang Panginoong Diyos sapagkat, kaibigan, nakita natin na ang patuloy na katapatan ay makikita sa ating mga ginagawa. Nabuhay si Esther, si Mordecai, hindi dahilan sa kanilang sarili. Hindi sila nainggit, nakita ko, kinikwento natin, basahin mo, wala silang kinaiinggitan sa mga tao. Pero yung gustong pumatay sa kanila, naiinggit siya sa posisyon, naiinggit siya sa sarili dahil hindi yumuko si hindi yumuko eh. So yun na lamang yung kanyang galit na gusto niyang patayin ang buong mga kampamento ng mga Hudyo dun sa Persia. Saan yun sa Persia? Sa Iran. Sa Iran. Gusto niyang patayin yung mga tao dun sa Iran na mga Hudyo dahil doon lang. Si Haman ay isang taong nagnanais na makuha ang mas mataas na lugar at respetuhin na kagaya ng pagrespeto ng hari at yukuran na parang Diyos ang kanyang sarili sa mga tao. Kaya lang napuntuhan niya yung mga taong tapat. Itong mga taong tapat nagliligtas sila sa hari, di ba? Si Mordecai, niligtas niya yung hari. Si ganon din, si Esther, niligtas niya yung hari. At siya yung nilagay ng Panginoon dahil si Basti ay hindi nasunod, di ba? Alam natin yan. Kaya, mga kapatiran, si Haman ay letter H si Haman ay maraming Haman kahit saang lugar ngayon. Magmula nung una pa. Na maraming mga naiinggit sa mga ganyang mga bagay at gumagawa ng paraan para ikaw ay mapahiya o ikaw ay kung ano man ang mangyari sa'yo, sisirain niya ang iyong katauhan. Si Hamas yan. Hamas. Kaya, Pastor, magandang discussions natin dito patungkol dito. Ganda lesson natin, magre-reflect ako sa kabutihan ng Diyos. Huwag kang gagawa ng bagay na ikasisira ng kapwa mo. In the long run, in the long process of time, yung ginawa mong bitag para sa kapwa mo, yun doon ka din bibitagin. Ganyan ang nangyari kay Haman. At nung nalaman din ni King Ahasuerus na ang asawa pala niya ay Hudyo, ay sabi niya pati itong asawa ko ay papalipol nito. Hanggang doon sa nagkaroon ng naghanda ng banquet itong si Queen Esther. Ang akala naman ni Haman ay siya ang pararangalan sa banquet na ito. Kung sabi kasi ng hari, sino ba sa pinakatanyag na lalaki sa aking kaharian na dapat tumanggap ng isang magandang parangal? Ay di, ang laki ng dibdib naman nitong ni Haman. Ayun ako pala, ang right hand, di ba? Sabi yung pala, ibabagsak na siya nung panahon na yun. Ay di yung panahon na yun, ay di nagkukwento si Queen Esther, ay biglang napaluhod itong si Haman doon sa kay Queen Esther na hawakan ang palda niya. Pati ba itong asawa ko sa harapan ko ay gagasahan niya. Ayun. Chachansingin pa niya. Chachansingin niya. Lagyan kaagad ng at pupugutan na talaga ng leg. So, wag natin gagawin. Lesson ito. Ang mahalaga dito ay yung katapatan. Amen. At mapansin natin na nandito yung celebration ng June na every 14th day ng month of Adar ay talagang kanilang pinagdiriwang ang pagliligtas ng ating Panginoon. Kung paano sila tinubos, kung paano naging tanyag muli ang kanilang pangalan at na-preserve ang kanilang buhay.
dahil merong Christ-like ministry itong si Mhm. Esther na ginawa. Kaya napakabuti ng Panginoon Diyos, kapatid, na ang 3 punto na ating tinatalakay ngayon ay yung being faithful. Taglay mo na yung pagiging tapat para ikaw ay humayo, going faithful, na matibay, may katapatan, at mayroong pag-asa. Nakita mo na yung pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay. Patuloy, going faithful. Kahit saan ka man, kagaya ni Esther, kahit saan ka man dalhin, si Daniel, kahit saan ka man dalhin posisyon, doon ka pa rin, huwag kang magkompromiso. Kung ano yung aral na nasa sa iyo, nabigay ng Panginoon Diyos, ay going faithful. At ang panghuli dito ay doing faithful. Patuloy na gumagawa. Makikita sa iyo ang mukha ng ating Panginoon Diyos, yung galaw at lahat ng mga bagay ay patungo lahat sa ating Panginoon Diyos ng kaluwalhatian. May diligence, may honesty. Lahat ng mga yan ay makikita sa iyo sapagkat doing faithful. Ikaw ay gumagawa na may katapatan sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga nila kahit balibaliktarin mo yung salitang tapat tapat pa rin. Tapat pa rin. Oo. Kaya Panginoon, pagpalain ang bawat isa sa amin sa panahong ito. Malapit ng darating ang Panginoong Jesus. Magpalain nawa ang bawat isa. So, meron pa tayong huling mensahe. Pastor Ian. Isang panawagan sa atin mga kaibigan, mga ginigiliw na taga-subaybay sa mga huling araw ng mundong ito. Ang isang mainam na saksi ay yung ating katapatan. Kasi mas marami pang magiging threat sa gawain ng Diyos sa mga huling araw. May mga panganib na darating. Maging ang buhay ng mga banal ng Diyos ay maaaring maging issue or a point of concern in these last days. Pero ang panawagan ng salita ng Diyos sa atin ay maganap sana sa atin yung katapatang tulad kay Esther. Kung ako'y mamamatay, mamamatay ako. Isang klaseng kataga na it is a statement of faith that when we are with the Lord, it is not our life that is foremost, but it is a matter of bringing God to the people and telling them He is the source of this hope and the good news of salvation. May we remain faithful po sa mga huling araw na ito. Yeah. At ang katapatang ito ay siyang ating maging buhay, maging makita sa ating paggawa. Ilaw. Oh. Ilaw tayo. At nawa, mahayag na ang ating Panginoon sa ating paggawa bilang mga tapat. Amen. Pastor. In times of emergency, ay kailangan mag-practice tayo ng self-sacrifice. Yan ang nangyari kay Esther na take away ko, friend. Na talagang ito na yung panahon na talagang magsakripisyo na ako alang-alang sa aking bayan. So ganun din, pwede tayong mag-sacrifice alang-alang sa mga tao na nasa bingit ng panganib ng pagkakasala at alam natin na sila ay nababad na sa masamang gawi ng buhay. Pwede tayong maging instrumento ng Panginoon in times of emergency para maligtas sila. Sa akin naman ay kahit saan ka man dadalhin ng Panginoon Diyos ay tumatayo ka na matibay at tapat sapagkat ang Panginoong Jesus, sabi ni Ellen White ay nangangailangan ang Diyos ng mga lalaki na nagsasabi ng totoo, gumagawa ng totoo, tapat sa Panginoon Diyos at hindi kinukompromiso ang mga malilit na bagay na nag-aanyaya upang sirain tayo ng ating ang kaaway, ang demonyo. Dahil nariyan lagi upang sisirain niya ang ating gawain na iniatang ng Panginoong Diyos, kapatid. Kaya purihin ang Panginoong Diyos. Bago tayo magtapos at hingin natin si Pastor Abby ng huling panalangin ay makakarinig po tayo ng isang awitin.
to call my own, for I am frail of heart, my strength is gone. But deep within my soul is rising up a song, here in the comfort of the faithful one. I walk the narrow road through valleys deep, in search of higher ground, on mountains steep. And though it feels unsure, I still keep pressing on, for I am guided by the faithful one. Faithful, faithful to the end, my true and precious friend. You have been faithful, faithful, so faithful to me. I see your wounded hands, I touch your side, with thorns upon your brow, you bled and died. But there's an empty tomb, a love for all who come and give their hearts to you, the faithful one. Faithful, faithful to the end, my true and precious friend. You have been faithful, faithful, so faithful to me. And when the day is done, and when the race is run, I will bow down before God's only Son, and I will lift my hands in praise for all you've done, and I will worship you, my faithful one. Okay, Tayo Pastor Abe. ay manalangin, mga kapatid. Dakila ka o Panginoong Diyos sapagkat napakabuti mo sa mga buhay ng mga biblical characters na nagpamalas ng sakripisyo at tunay na paglilingkod. Nanindigan sa katotohanan at ibinahagi ang kanilang kakayanan upang mailigtas ang kanilang sanlibutan sa kanilang kapanahunan. Na maaring ganun din ang inyong gagawin sa amin o Panginoon. Na kapag kami lamang po ay magiging tapat sa inyo pong gawain, pumahayong nagtatapat at gumagawang nagtatapat sa inyong banal na gawain, ay marami pong mga tao ang maliligtas at makita kayo bilang Diyos na nagpo-provide ng aming pangangailangan, nag-i-intervene sa mga panahong mapanganib at sa mga panahong kinakailangan. Salamat o Diyos na i-bless ninyo ang aming pong mga viewers, ang oras ng pag-aaral, at kayo din ang bawat isa sa amin. Patuloy na kayo ang siyang makita sa bawat talakayan at pag-uusap, pagbabahagi ng karunungan na buhat sa inyo upang sila ay mapakain ng tinapay ng buhay. Salamat po sa inyong pagtanggap sa amin. Salamat din po sa pagpapatawad ninyo sa bawat isa sa amin sa ngalan
ng aming pong Panginoong Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, patuloy kitang ianyahan na susubaybay sa programang ito, Oras ng Pag-aaral, sapagkat ang Panginoong Diyos ay nagmamahal sa iyo, kagaya ng pagmamahal namin sa iyo.